Acts chapter 2. Ang pagdating ng Holy Spirit. Nung dumating ang araw ng Pentecost, magkakasama ang mga disciples sa isang lugar. Biglang may umugong na ingay galing sa langit na parang malakas na hangin. Pinuno nito ang buong bahay kung nasaan sila. Tapos, may nakita silang parang maliliit na dila ng apoy at dumapo ang mga ito sa bawat isang disciple na nandun. Napuno silang lahat ng Holy Spirit at nagsimulang magsalita sa iba't ibang language sa tulong ng Espiritu. May mga religious na Jews na nakatira sa Jerusalem. Galing sila sa iba't ibang bansa sa mundo. Nagdatingan ang maraming tao nang marinig nila ang ingay. Na-excite sila kasi nagsasalita ang mga disciples sa mga language nila. Namangha sila at nag-isip, di ba, taga-Galilee silang lahat, pero ba't nakakapagsalita sila sa language natin? Meron sa ating mga taga-Parthia, Media at Elam, at meron ding taga-Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Pontus at Asia. Yung iba ay taga-Phrygia, Pamphylia, Egypt at mga parte ng Libya na malapit sa Cyrene. Yung iba pa sa atin ay taga-Rome, mga Jews at mga Gentiles na na-convert sa Judaism. At meron namang mga taga-Crete at Arabia. Paano sila nakakapagsalita sa mga language natin tungkol sa mga magagandang bagay na ginawa ng Diyos? Namangha at na-confuse ang mga tao. Anong ibig sabihin nito? Tanong nila. Pero pinagtawanan lang sila ng ibang mga tao. Sinabi sa kanila, mga lasing yang mga yan. Ang mensahe ni Peter. Kasama ang 11 apostles, tumayo si Peter at nagsalita ng malakas sa mga tao. Mga taga-Judea at lahat ng nakatira sa Jerusalem, makinig kayo. I-explain ko ang ibig sabihin nito. Hindi sila lasing gaya ng iniisip nyo. Kita nyo naman, 9 a.m. pa lang. Itong nakikita nyo ngayon, ito yung sinabi noon ni Prophet Joel. Ganito yung sinabi niya. Ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Ibubuhos ko ang espiritu ko sa lahat ng tao. Ipoproclaim ng mga anak niyong lalaki at babae ang mensahe ko. Makakakita ng mga visions ang mga kabataang lalaki at magkakaroon ng mga panaginip ang mga matatandang lalaki. Sa mga panahong yun, ibubuhos ko ang espiritu ko pati sa mga nagsiserve sa akin na lalaki at babae. Ipoproclaim nila ang mensahe ko. Magpapakita ako ng mga himala sa langit at mga signs sa lupa tulad ng dugo, apoy at makakapal na usok. Magdidilim ang araw at mamumula ang buwan na parang dugo. Bago dumating ang dakilang araw ng Panginoon at maliligtas ang sinumang tatawag sa Panginoon. Mga taga-Israel, pakinggan niyo to. Nang ginawa ni Jesus na taga-Nazareth ang mga himala at mga nakakabilib na bagay, napatunayan sa inyo na pinadala siya ng Diyos. Alam niyo to kasi dito mismo nangyari ang mga yon. Ayon sa plano ng Diyos, denisyonan niya na si Jesus ay mapunta sa mga kamay niyo. Kaya ipinapako niyo siya at ipinapatay sa mga taong makasalanan. Pero binuhay ulit siya ng Diyos. Pinalaya siya sa kamatayan kasi hindi siya kayang pigilan nito. Sinabi ni David tungkol sa kanya, nakita ko ang Panginoon na lagi kong kasama. Nasa tabi ko siya, kaya hindi ako matatakot. Kaya punong-puno ng tuwa ang puso ko. Puno ng saya ang mga salita ko.
at mabubuhay ako ng may pag-asa. Dahil hindi mo ako iiwanan sa mundo ng mga patay at hindi mo hahayaang mabulok ang lingkod mo sa libingan. Pinakita mo sa akin ang daan papunta sa buhay. Pinapasaya mo ako sa piling mo. Mga kaibigan, sigurado ako sa sasabihin ko sa inyo tungkol sa kilalang ancestor nating si David. Namatay siya at inilibing. Nandito pa nga ang libingan niya. Prophet si David at alam niya kung ano ang pangako sa kanya ng Diyos. Sinabi sa kanya na isa sa pamilya niya ang magiging hari gaya niya. Nakita ni David kung ano ang gagawin ng Diyos sa future. Kaya sinabi niya tungkol sa muling pagkabuhay ng Christ mula sa kamatayan. Hindi siya pinabayaan sa mundo ng mga patay. Hindi nabulok ang katawan niya sa libingan. Binuhay ng Diyos ang Jesus na ito mula sa kamatayan at na-witness naming lahat yun. Inakyat siya para maupo sa kanan ng Diyos. Tinanggap ni Jesus ang pangako ng Ama na Holy Spirit at ito ang ibinuhos ni Jesus sa amin gaya ng nakikita at naririnig nyo ngayon. Hindi si David ang umakyat sa langit. Pero sabi niya, sinabi ng Panginoon sa Panginoon ko, maupo ka sa kanan ko hanggang mapasuko ko sa iyo totally ang mga kaaway mo. Kaya ngayon, dapat malaman ng lahat ng tao sa Israel na itong si Jesus na pinako sa krus ay talagang ginawa ng Diyos na Panginoon at Christ. Sobrang affected ang mga tao sa narinig nila, kaya sinabi nila kay Peter at sa iba pang apostles, mga kapatid, anong gagawin namin? Sinabi ni Peter sa kanila, dapat magsisi at tumalikod sa kasalanan ng bawat isa sa inyo at magpabaptize sa pangalan ni Jesus Christ para mapatawad ang mga kasalanan nyo at matatanggap nyo ang regalo ng Diyos, ang Holy Spirit. Para sa inyo ang pangakong ito, para sa mga anak nyo at sa lahat ng nasa malayo, sa lahat ng tinawag ng ating Panginoong Diyos. Nag-preach pa si Peter at marami siyang in-explain sa kanila. Tapos, sinabi niya, iligtas nyo ang mga sarili nyo sa parusang darating dahil sa kasalanan ng generation na ito. Marami sa mga nakarinig ng preaching niya ang naniwala at nagpabaptize. Mga 3,000 na tao ang nadagdag sa grupo nila nung araw na yon. Ginamit nila ang oras nila para matuto sa mga apostles. Nagsama-sama silang parang magkakapatid. Nagsasalo-salo sa pagkain ng tinapay at sa pagpe-pray. Ang buhay ng mga disciples. Maraming mga himala at mga kakaibang bagay ang nagagawa ng mga apostles. Kaya natakot at namangha ang mga tao. Nagpatuloy sa pagsasama-sama na parang magkakapatid ang mga disciples at shinare nila ang mga ari-arian nila sa isa't isa. Binenta nila ang mga properties nila at mga gamit. Tapos, dinistribute nila sa lahat ang perang kinita ayon sa kanya-kanyang pangangailangan. Araw-araw, nagmi-meeting sila sa temple. Sama-sama silang kumakain ng tinapay sa mga bahay nila. Kumakain sila na masaya at maluwag sa kalooban nila. Nagpupuri sila sa Diyos at natutuwa sa kanila ang lahat ng mga tao. Araw-araw, dinadagdag ng Panginoon sa grupo nila ang mga naliligtas.